Kinukumpara ba natin minsan yung pagmamahal natin sa Diyos sa klase ng pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating anak o kaibigan? Minsan iniisip ba natin bakit parang mas mahal yata natin yung ating asawa at yung ating mga anak kaysa sa Diyos? Iniisip po natin, nagpapasalamat naman tayo sa Kanya kasi iniligtas niya tayo mula sa kalunos-lunos na problema. Kaya lang, pagmamahal ba yun? Tapos, natatakot din tayo sa Panginoon at gumagalang tayo sa Kanya kasi nga siya yung pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya lang, iniisip din natin, pagmamahal ba yun? O kaya iniisip natin, nagsiserve naman tayo kay Lord sa church, pero ibig bang sabihin nun ay pagmamahal na? Kaya tuloy maaaring tinatanong natin, posible ba talaga na mahalin ng Diyos? O kaya naman, alam natin na mahal naman natin ang Diyos, pero gusto nating mapaunlad pa ito kasi sabi sa Bible, ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin ang Diyos. Basahin natin yung Marcos 12:29-31. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos ang hihigit pa sa mga ito. Ang sabi dito sa talata na ito ay wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya lang, sa totoo lang po, hindi natin mamahalin ang Diyos sa paraan na iniisip natin. Okay? Sabi dito, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ang ibig sabihin po, lahat-lahat ng meron tayo ay gagamitin natin para mahalin ng Diyos. Ang ibig sabihin, binabawasan pala nito yung totoong kahulugan ng pagmamahal sa Diyos. Kapag iniisip nating emosyon lang ang kailangan para mahalin ng Diyos, mali, di ba? Kasi kapag nakabase lang ito sa pakiramdam, ito'y madaling magbago. Kapag hindi naging maganda ang sitwasyon ng buhay, ay yung pagmamahal natin sa Diyos ay napapalitan ng galit, tampo at pagdududa. Ganon din sa tao, kapag nagbase lang tayo sa feelings natin sa Kanya, ay kapag na-offend tayo ng taong minamahal natin, ay magbabago din ang ating pagmamahal sa Kanya. Kaya nga sa Bible, ibang-iba ang pagmamahal na tinuturo sa atin. Pag sinabing pagmamahal sa Diyos, ay pagmamahal ito na hindi lang nakabase sa nararamdaman, kung hindi ito ay may kasamang buong puso, lakas, isip, pagnanasa, action, plano, desisyon, intention, focus, attention, sakripisyo, inspirasyon at motivation na binubuhos ng buong puso sa Diyos. Grabe, wala tayong ititira para sa sarili natin. Lahat ay ibibigay natin sa Diyos. Ito ang ibig sabihin sa Bible ng pagmamahal sa Diyos at ibang-iba ito sa pagmamahal natin sa kapwa na makasarili. Madalas maririnig natin ang isang tao na sasabihin niya, mamahalin kita kapag minahal mo din ako. Mamahalin kita kapag naging tapat ka sa akin. Mamahalin kita kapag ginawa mo ito o kapag ginawa mo yan. Na-realize ko po, pag nagmamahal ang tao ay parang kontrata na may kondisyon. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang kondisyon at walang hanggan. Ganito tayo na mga patay sa kasalanan. Minahal ng Diyos, binigay niya ang lahat, pati buhay niya, para mamatay upang tayo naman ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hindi natin maibibigay sa Diyos ang ganitong klaseng pagmamahal sa sariling lakas natin. Kailangan nating hilingin ang tulong niya at pagbigay sa atin ng bagong puso na nagmamahal sa Kanya. Pangalawa, kailangan din nating parte upang lumago ang pagmamahal natin sa natin ngayon. Paano ba tayo magmamahal sa Kanya ng buong buo at ano ba ang klase ng pagmamahal na inaasahan niya sa atin? Tapusin mo po ang mensahe nito upang magkaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos na magbibigay ng ngiti sa Kanya. At meron po tayong 4 na puntos na pag-uusapan kung paano natin mamahalin ang Diyos. Ang acrostic po natin ay true. We should love God with first, total love. Pangalawa, responsive love. Pangatlo, unshakable love. And pang-apat, exceeding love. So, pag-uusapan po natin lahat ng ito sa mga susunod na araw. So, abangan nyo po yung mga videos natin at hopefully po ay again, hinihiling ko ang inyong suporta sa
mga ginagawa kong ito, pagbabahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platform, at masusuportahan niyo po ako sa pamamagitan ng panonood ng ating mga videos at pag-follow sa ating Facebook account, ang Jennifer Versola Bacanay, at pag-subscribe na din sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm, at ibahagi niyo na din po ang ating mga videos sa inyong mga kakilala upang sa ganun ay mas ma-spread natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ninyo. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat at God bless po.